Ang pag-usbong ng modernong transportasyon ay nagdala ng malalaking pagbabago sa pamumuhay ng mga tao, partikular na sa mga urbanisadong rehiyon kung saan ang pagsisikip sa trapiko ay isang malaking suliranin araw-araw. Sa gitna ng pangailangan ito para sa mabilis, matipid at komportableng pagbiyahe, ang mga otomatikong motorsiklo o scooter ay naging pangunahing solusyon para sa mga commuter. Isang partikular na modelo ang nagmarka at patuloy na nagdodomina sa pandaigdigang merkado. Walang iba kundi ang Yamaha NMAX na gawa ng Yamaha Motor Company. Ang motorsiklong ito ay hindi lamang basta sasakyan, kundi naging simbolo ng makabagong inhenyera at urbanong kadaliang mapakilos mula nang ito ay ipakilala sa publiko. Ang opisyal na kasaysayan ng Yamaha NMAX ay nagsimula noong ika-26 ng Enero 2015 nang formal na ilabas ng Yamaha Motor Company ang unang pahayag ukol sa paglikha ng isang makabagong sporty scooter. Ang aktwal na paglulunsad sa merkado at unang pagpapatakbo ay naganap noong Pebrero 2015 sa Sentul International Circuit na matatagpuan sa West Java, Indonesia. Ang pagpili sa Indonesia bilang lugar ng paglulunsad at pangunahing base ng produksyon sa pamamagitan ng PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing ay isang estratehikong hakbang. Ang Timog Silangang Asya ay isa sa mga pinakamalaking merkado ng motorsiklo sa buong mundo at ang Indonesia ang nagsisilbing pintuan upang maikalat ang modelong ito, kabilang ang Europa at Japan bilang isang global model. Binuo ang motorsiklong ito sa ilalim ng konsepto ng pagunlad na Global Prestige City Commuter na naglalayong pagsamahin ng prestihiyosong estilo at ang praktikal na gamit para sa lungsod. Ang pangunahing inhinyero at mga pangkat ng disenyo ng Yamaha ay nagsumikap na lumikha ng isang bagong mukha na magiging bahagi ng tanyag na MAX series ng kumpanya. Ang pagpili sa pangalang NMAX ay hindi isang aksidente o random na kombinasyon ng mga titik, kundi may malalim na kahulugan na nakaugat sa tradisyon ng Yamaha Motor Company. Ang titik na N ay kumakatawan sa tatlong mahalagang konsepto ayon sa opisyal na pilosopiya ng disenyo ng kumpanya: New Design o makabagong disenyo, New Trend o bagong uso, at Nimble o maliksi. Nilalayon nitong ibaon sa kaisipan ng publiko na ang scooter ay may kakayahang sumabay sa mabilis na agos ng buhay sa lungsod habang nagpapakita ng makabagong anyo. Ang salitang MAX naman ay direktang nanggaling sa pamilya ng mga maxi scooter ng Yamaha na nagsimula pa noong 2001 sa pagpapakilala ng makasaysayang T-Max 530cc na sinundan ng X-Max sa mga kapasidad na 400, 250 at 125cc. Ang MAX DNA ay nangangahulugan ng pinakamataas na antas ng pagganap, ginhawa at marangyang estilo sa kategorya ng mga scooter. Sa makatuwid, ang pagsasama ng N at MAX ay nagpapahiwatig ng isang makabagong henerasyon ng compact maxi scooter na naglalayon ng kapangyarihan at prestihiyo ng mga mas malalaking kapatid nitong modelo, ngunit sa mas abot kayang sukat at presyo para sa pang-araw-araw na paggamit. Ang katanyagan ng Yamaha NMAX sa buong mundo ay hindi nakasalalay sa mababaw na advertising, kundi pinatutunayan ng mga opisyal na datos sa technical na aspeto na matatagpuan sa pandaigdigang website ng Yamaha Motor. Ang pangunahing salik sa tagumpay nito ay ang pagpapakilala ng bagong binuong 155cc liquid-cooled engine na nakabatay sa Blue Core concept. Ang pagkakaroon ng anti-lock braking system o ABS ay isang standard na tampok sa paunang labas nito ay nagbigay din ng mataas na antas ng kaligtasan na bihira sa mga maliit na motorsiklo noong panahong iyon. Sa pagpasok ng taong 2015, opisyal na dinala ng Yamaha Motor Philippines ang NMAX sa bansa upang tugunan ng lumalalang krisis sa trapiko sa Kalakhang, Maynila at iba pang maunlad na lungsod. Mabilis itong pumatok sa selyo ng Pilipinong motorista dahil sa natatanging kombinasyon ng ergonomya at lakas. Ang tradisyonal ng Pilipinong sakay ay madalas na nagtitiis sa maliit na underbow ng motorsiklo na nagdudulot ng ngalay sa mahabang biyahe. Ngunit ang NMAX ay nagalok ng malawak na upuan, sapat na espasyo para sa paa na nagpapahintulot sa driver na iunat ang mga binti at malaking imbakan sa ilalim ng upuan. Ang kalagayan ng mga kalsada sa Pilipinas na puno ng lubak at hindi pantay na semento ay madaling naresolba ng dalawahang shock absorber sa likod at malapad na gulong ng scooter. Dagdag pa rito, ang kulturang Pilipino ay may mataas na pagpapahalaga sa katayuan sa lipunan o prestige at ang anyo ng NMAX na tila malaking motorsiklo ay nagbigay sa mga may-ari ng pakiramdam ng karangyaan ng hindi kinakailangang gumastos ng daan-daang libong piso para sa isang big bike. Bagamat napakatagumpay ng Yamaha NMAX, hindi ito nakaligtas sa mga kontrobersiya, technical na issue at mga reklamo mula sa mga komunidad ng mga motor sa iba't ibang bansa kabilang ang Pilipinas. Ang isa sa mga pinakatanyag na issue sa unang henerasyon ay ang problema sa tensioner lifter ng cam chain na madalas na nasisira, na nagiging sanhi ng maingay na tunog sa loob ng makina na tila may kumakatok.
Ang isyong ito ay nagdulot ng pangamba sa mga mamimili dahil maaari itong humantong sa malubhang pinsala sa makina kung mapapabayaan. Sa mga sumunod na bersyon, tulad ng bersyong 2 at 3, lumitaw naman ang mga kontrobersiya ukol sa sistema ng Y-Connect at ng Electronic Control Unit o ECU. May mangulat din ang pagkasira ng rectifier na kasama sa loob ng mahal na ECU. Nagpilit sa ilang may-ari na magpalit ng buong sistema sa ilalim ng warranty o sariling gastos. Ang matigas na suspensyon sa likod ay naging paksari ng patuloy na pagpuna. Kaya naman napilitan ng Yamaha na maglagay ng adjustable sub-tank suspension sa mga mas bagong modelo upang maibsan ang reklamo sa kawalan ng kakayahan. Isang mahalagang aspeto sa pagsusuri ng Yamaha NMAX ay ang paghahambing nito sa sarili nitong kapatid na Yamaha Mio Aerox 155 upang makita ang pagkakaiba ng kanilang oryentasyon. Bagamat pareho silang gumagamit ng parehong 155cc Blue Core engine na may VVA, ang kanilang disenyo at layunin ay magkaibang-magkaiba. Ang Aerox ay binuo na may sporty at aggressive na anyo na nakatutok sa mga kabataang rider at may mga mas magaan na timbang na nagbibigay ng mas mabilis na power to weight ratio. Ang Aerox ay gumagamit ng mas malalaking 14 na pulgadang gulong at may mas mataas na posisyon ng upuan na tila pangkarera, ngunit wala itong relax na footrest para sa pag-unat ng binti na matatagpuan sa NMAX. Sa kabilang banda, ang NMAX ay nakatutok sa premium urban cruising kung saan mas prioridad ang ginhawa sa mahabang biyahe. Mas malaking tangke ng gasolina at ang pagkakaroon ng rear disc brake kasama ang dual channel ABS sa mga matataas na variant nito. Ang Aerox sa karaniwang bersyon nito ay madalas na umaasa pa rin sa drum brake sa likod na nagpapakita na ang NMAX ay nananatiling mas sopistikado at ligtas para sa pang-araw-araw na pag-commute. Bukod sa kompetisyon sa loob ng sariling kumpanya, ang NMAX ay nakikipagbunurin sa laban sa tanyag na Honda ADV 160 na nag-aalok ng ibang uri ng karanasan sa pagmamaneho. Ang pangunahing kaibahan ng NMAX sa Honda ADV 160 ang kategorya ng disenyo dahil ang ADV ay isang adventure-style scooter na inspirasyon ng mga malalaking dual sport na motorsiklo. Ang Honda ADV 160 gumagamit ng mas malaking 157cc ESP Plus engine na nagbibigay ng bahagyang mataas na lakas sa horsepower, mas mataas na ground clearance na umaabot sa 6 na buong 5 pulgada at mas mahabang biyahe ng suspension gamit ang Showa rear twin shocks na may piggy bank reservoir. Ang katanging ito ay nagbibigay sa ADV ng kayahang dumaan sa mga baha, lubak at mga mabatong kalsada nang mas madali kumpara sa NMAX na nakadesenyo para sa patag na semento ng lungsod. Gayunpaman, ang NMAX ay bumabawi sa mas mababang taas ng upuan na mas palakaibigan sa mga hindi katangkarang driver, mas swabe at tahimik na takbo ng makina sa stop and go traffic at mas nakarelax na posisyon ng mga kamay dahil sa mas makitid na hawakan o handler kumpara sa malawak na adventure style bar ng ADV. Sa kasalukuyang taon ng 2026, ang linya ng Yamaha NMAX sa Pilipinas ay mas pinatibay at sumailalim sa mga modernong pagbabago upang mapanatili ang pangunguna nito. Ang kasalukuyang listahan ng presyo ay nahahati sa dalawang pangunahing uri ng opisyal na ibinebenta ng mga otorisadong distributor tulad ng Motor Trade at mga Yamaha Rev Zone sa buong kapuluan. Ang pinakapundasyon o batayang modelo ay ang Yamaha NMAX Standard na may minumungkahing presyo o suggested retail price na nagkakahalaga ng 155,000 pesos. Ang bersyong ito ay nagtataglay ng mga tradisyonal na 155cc Blue Core engine, smart key system at traction control system sa mga huling update nito. Ngunit wala itong mas mataas na uri ng instrumentasyon at premium na suspensyon. Ang itinuturing na pinakamahal, pinakamataas at pinakamarangyang bersyon ng NMAX na mabibili sa merkado ng Pilipinas ngayon ay ang Yamaha NMAX TechMax. Ang modelong ito ay maopisyal na minumungkahing presyo na nagkakahalaga ng 175,000 pesos. Ang mataas na halaga ng TechMax ay binibigyang katuwiran ng mga natatanging teknolohiya na hindi matatagpuan sa karaniwang modelo. Kabilang dito ang isang advanced na 4.2-inch TFT color display na may hiwalay na digital speedometer, na may kakayahang magpakita ng buong sistema ng nabigasyon sa tulong ng Garmin app kapag ikinukonekta sa smartphone. Nagtataglay din ito ng special na TechMax na upuan na gawa sa mas mataas na kalidad ng materyales, eksklusibong kulay tulad ng Dark Magma, dual channel ABS para sa harap at likurang gulong, at ang pinakabagong sistema ng pagkontrol sa pagsasali ng lakas na hango sa mga premium na modelong inilunsad sa Europa. Upang mas maunawaan ang malaking pagkakaiba, ang karaniwang bersyon na nagkakahalaga ng 155,000 pesos ay may tradisyonal na sistemang single channel ABS at karaniwang LCD display lamang. Habang ang TechMax naman ay nag-aalok ng dual channel ABS at Garmin map display na hindi magagawa sa simpleng dashboard ng standard na uri.